English. Ay, hindi bala. Basta mabasa ko lang kasi Asan na yung baby? Wala naman, paano ito? Hindi naman makita. mama dyan. Ito yung bagong panganak. Anak ni Rosalinda. Oo. Babae. Ito mas malaki. Andito kami ngayon sa bahay nila. Yan. Titingnan natin na Ito si Rosalinda ang kung sino nanay ang niya. nagbigay Yan. ng pangalan ni ano na Ang dami namin. Oh, ito si Tita ba? Tita? ito ngayon na Lola. Ay, Lula. Ayan, si Lula. Ayan. O, yan. Dami kami dito. O eyes unto me. And hearken ye people from far. The Lord hath called me from the womb. From his bowel of my mother hath he made me. He made mention of my name. Ang sabi niya, makinig kayo. Kayong mga nasa malayo, kayong mga bansa, lahat ng mga bansa sa malayo, sabi niya. Ang salita ng ang aking pangalan ay nasasambit na mula sa bahay ng aking ina. So, dito pala no. Hindi pa man ipinapanganak si Leira, nababanggit na daw ang kanyang pangalan. Sino talaga nagbigay ng kanyang pangalan? Tingnan natin dito na. Mula sa Ephesians. Tingnan natin. Para maunawaan ninyo na although parang kayo ang pumili. Pero ganito ang sabi naman niya. Ephesians chapter 3 verses 3 at 13 at 14. Ganito naman ang sabi niya. 13 at 14. Ito. Wherefore I desire that chapter 3 14. For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and in earth is named. Sabi niya, sa ganoon sabi niya, inululuhod ko ang aking mga tuhod sa harapan ng aking Ama, na siyang pinagkukuhanan ng pangalan ng lahat na nasa langit at dito sa lupa. So ngayon, si Leira, hindi mo pinili. Ibig sabihin, inihanda na ng ating Panginoong Diyos na pangalan niya yan. Ilang pangalan ang pinagpilian mo? Isa lang. So yun lang titignan natin. Dito sa Psalms, ganito ang kanyang sinabi. Kaya, alalahanin mo, Rosalinda, ang Psalms 139 verse 16. Naway maunawaan mo ito para kay Leira. 139 verse 16. 37, 38, 39. Ito yung sabi niya. Thine eyes did see my substance, yet being unperfect. And in thy book, all my numbers were written, which in continuance were fashioned, when as yet there was none of them. Ang sabi niya, ang iyong mga mata ay nakita na niya ang aking katawan na hindi pasakdal, at sa iyong aklat ay isinulat mo ng lahat, kahit ang aking mga araw na hindi pa man dumarating. Ganito ngayon, Rosalinda, ang ating Panginoong Diyos ang siyang lumikha kay baby mula sa iyong sinapupunan. Ngayon, mayroon na siyang libro ng buhay sa harapan ng ating Panginoon. Sana, Rosalinda, palagi niyong tatanungin sa Panginoon, Panginoon, ano ang isinulat mo sa libro ng buhay ng aming baby upang huwag ma-mislead? Alam mo, maraming mga anak na kuminsan nagdurusa yung kanilang mga magulang dahil ang kanilang mga anak napunta sa kapariwaraan, napunta sa mga kapahamakan dahil
ang magulang mismo kung minsan hindi niya nakikita o hindi niya tinutuntun hindi niya naalam yung landas na inianda ng Panginoon para sa kanilang mga anak. Or else, yung mga anak mismo sumusuway talaga. Pero dito ang sabi niya, ito ang dapat niyong gawin kay baby Lera. Ito sabi niya. 22 verse 6 ng Proverbs. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Ang sabi niya, sanayin ang bata sa daan na dapat niyang tahakin. At kahit siya ay tumanda na, hindi na niya iiwanan yon. Ngayon, ito ang text na ibinibigay niya ngayon kay baby. Ito mula sa 2 Corinthians chapter 13 verse 14. Naway maging memory verse mo ito. Rosalinda, ang sabi niya ganito. Ikaw ang babasa mismo. Ito ay para kay baby. Yung last verse, yung 14, ang sabi niya, The grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the commission of the Holy Ghost be with you all. Amen. ayan. Okay, ulitin natin Ang sabi niya, the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Ghost be with you all. Amen. So, itong tekstong ito para sa inyong pamilya, nawa ang maging memory verse nito, Ngayon, kapag ang biyaya ng ating Panginoong Hesus sumainyo, at ang pag-ibig ng Panginoong Diyos ay nasa sa inyo, at ang pakikisama ng Holy Spirit ay nasa sa inyo, ang ibig niyang sabihin, ang palaging nasa inyo ay kaligtasan, karunungan, kasaganaan, kaalaman, at hindi na kayo maihiwalay sa ating Panginoon hanggang sa langit na bayan. Sa pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos, mga anak, at manalangin tayo na iuugnay natin na ating